Naghain ng counter-affidavit si dating Senator Bong Revilla kaugnay ng kanyang reklamong plunder. Aniya hindi niya alam kung paanong nakakatulog ang mga nagdiin sa kanya. Narito po ang report ni Camille Samonte. Bantay sarado ng mga tauhan ng BJMP si dating Senador Bong Revilla nang dumating sa tanggapan ng Department of Justice. Pasado alas 12 ng tanghali kanina. Tulad dati, nakasuot si Revilla ng dilaw na t-shirt ng mga PDL, bulletproof vest at nakaposas. Dumalo si Revilla sa preliminary investigation para sa reklamong plunder, anti-graft and corrupt practices, direct bribery at corruption. Nag-ugat yan sa higit 92 million pesos na flood control project sa Bulacan. Kapwa akusado ni Revilla ang mga dating DPWH officials na sina Roberto Bernardo, Henry Alcantara at Gerard Opulencia. Dumalo rin sila sa preliminary investigation sa DOJ. Bago dumating si Revilla, nagtipon-tipon sa labas ng DOJ ang kanyang mga taga-suporta. Panawagan nila tanggali si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo sa Witness Protection Program. Giit nila si Bernardo ang tunay na mastermind umano sa flood control scam at hindi si Revilla. Matatandaang si Bernardo ang nagdawit kay Revilla sa pagtanggap umano ng kickback sa flood control project. Isiniwalat ito ni Bernardo sa Senate Blue Ribbon hearing noong nakaraang taon. Matapos ang preliminary investigation, lumabas si Revilla at nagbigay ng maikling pahayag. Sa mga supporters niyo, sir, paano nakakatulog yung mga nag-akusa sa akin? Ikinagulat naman ng kampo ni Revilla ang manifestation na inihain ni Bernardo Alcantara at Opulencia na hindi nila sasagutin ang reklamo dahil sila raw ay pasok na sa Witness Protection Program. Hindi namin alam kung ano yung kahulugan na yun kasi ang final lang nila ay manifestation. Kumbaga sinasabi nila na na-discharge sila sa Witness Protection Program. So hindi pa malinaw kung ano yung epekto nun o kahulugan nun. Giit pa ng kampo ni Revilla, paano mapapatunayan ang conspiracy o sabwatan kung ang dating senador na lang ang matitira sa reklamo. Kasi kung titingnan niya lang yung mga dokumento at yung asalaysay, hindi masasatisfy yung requisites ng plunder. Walang acts or omissions constituting the crime on the part of Senator Bong. So, ang only way para madawit siya is if in conspiracy with others na gumawa. Parang ganon. Pero yun na nga, yung sinasabi namin, wala talaga. Hindi siya nag-a-appear. Paliwanag naman ni DOJ spokesperson Attorney Polo Martinez, hindi exempted ang mga respondent na maghain ng kontrasalaysay maliban na lang kung piliin nila na hindi na depensahan ang kanilang sarili. Kailangan pa rin daw ng mga nasa WPP na magsumite ng Certificate of Materiality sa panel of prosecutors. Saka pa lang magdedesisyon ang mga ito kung tuluyan silang matatanggal sa reklamo. As to the claim that of the Revilla camp that because of the discharge of the state witnesses, hindi na po pwedeng ma-establish na may conspiracy, hindi po accurate yon because the allegations of conspiracy by the NBI will still have to be thoroughly discussed by the prosecutors in the resolution, and they will still have to determine whether or not such conspiracy did exist. Pinuna rin ng kampo ni Revilla ang affidavit ni Bernardo na naging basihan ng reklamo. Wala pa namang bagong pahayag ang mga kampo ni Bernardo Alcantara at Opulencia. Matapos umarap sa DOJ, binalik si Revilla sa New Quezon City Jail Mill Dormitory sa Payatas. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcast. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.